easy go. In this video, discuss muna natin yung steps in solving problems about singly reinforced beam. Meron tayong dalawang type ng problem na pwedeng lumabas. Una, tatawagin nating analysis problem. Ito yon. And yung second one is tatawagin nating design problem. Magkaiba ito. Pag sinabi mong analysis problem, given yung dimension, given yung area of steel, then ang ipapasolve sa'yo is pwedeng yung depth ng compression block, yung letter A, pwedeng si C, pwedeng yung value ng C, compressive force ng concrete, or yung T. Or baka sa dulo, itanong sa'yo what is the MN, or yung VMN. So, bali ito yung steps in analysis. Una, first, if given yung dimension, given yung rectangular beam, given yung AS dito, so we will check if SRB or DRB. Kasi minsan ang problem, yung rectangular beam, meron ka ditong bakal na ibibigay, may bibigay siya yung bakal dito, at the same time may bakal din dito. So, meaning merong bakal sa tension side and sa compression side. Pero hindi tayo sure na doble reinforced yung nangyayari doon. Baka nilagay lang yun doon for the sake na may makapitan yung stirrups. So, kailangan nating daan ito. Pero as long as na walang binibigay sa ating figure, ini-skip na natin to minsan. Okay, good. Second step, pag na-check na natin na ito ay SRB, then makakapag-proceed na tayo. Sa summation of force horizontal, C is equal to T. Ngayon, sa pag C is equal to T natin, itong T may expand yan ng ASFS. Nasanay tayo na nag-assume na nag-yield yung bakal. Pwede rin hindi. So, meron tayo ditong option. Pwede tayong magkaroon ng solution na with assumption or without assumption. Pagka with assumption, ang assumption natin dyan, Fs is equal to Fy. But kapag without assumption, yung Fs natin, yung value dyan mismo, 600 D minus C over C. Bakit pareho pwede yan? Kasi, after mo ng second step, kukumpitin mo kasi dito yung C tapos A, yung C, gagamitin mo dito sa third step. Hindi mo dapat ito ini-skip. Dapat nag-stress check tayo. So, chine-check natin using this equation, kung ano ba yung sakto or actual na stress na nararamdaman ng ating steel. Kaya nga dapat memorize mo to kasi nga dito tayo palagi dumadaan. Hindi mo dapat to ini-skip. Kung may assumption ka, after ma-solve si C, check kung tama yung assumption mo. Kung without assumption ka, na-solve mo na yung C, o check kung tama rin yung ginawa mo. Then after nun, ma-find out mo kung ano ba yung final decision. Kung tama yung A mo, kung tama yung assumption mo or yung ginawa mo sa without assumption, then yung nasolve mong A and C is correct. Then makakapag-proceed tayo sa last step. Kung ang tanong sa atin is the capacity of the section. So, pwedeng ipasolve sa'yo yung MN, tawag natin doon nominal capacity. Or yung VMN, tawag natin dito is design capacity. Tinatawag din ng iba na ultimate capacity. So, sa akin, tinatawag ko itong design capacity kasi galing ito sa section. So, dinidesign natin. Yung ultimate kasi, galing naman yun sa structural analysis. Ito yung MU na kinocompute naman natin. So, pareho lang yan. Baka may mabasa kang ultimate capacity na nagpapa-analyze lang naman. So, most probably, ito yung tinutukoy niya. VMN, design capacity. Ngayon sa design capacity, may lumalabas na phi. This is the reduction factor. Sa 2001, 0.9 yan. Ano man ang mangyari, 0.9 talaga yan. Wala tayong chine-check na stress. Pero pagdating dito sa NECP 2015, kailangan na nating bantayan ng Fs. So, yun yung nagpapahaba sa calculation minsan. Kasi sabi ng NECP 2015, meron tayong binabantayang 3 regions. Meron tayong compression controlled region, transition region, and tension controlled region. So, kailan ba mangyayari yung compression controlled region? Kapag yung Fs mo, nung nag-stress check ka, is mas mababa or equal sa Fy, ang gagamitin mong reduction factor is 0.65. But,
yung Fs mo is naging mas mababa sa 1,000 or greater than sa Fy, nasa transition region ka, you will use this formula. So, medyo mahaba-haba. But if yung Fs mo is naging mas malaki or equal sa 1,000, again, you will use 0.9. Ngayon, bakit may 1,000? Actually, sinabi kasi ito ng NACP na for tension controlled, ang epsilon S should be 0.005. Then, if you will try to solve Fs, 0.005 times elasticity na 200,000 megapascal, lalabas dito 1,000 megapascal. Yung 1,000 megapascal na yan is yun yung basis natin para masabi natin nasa transition region ba or tension controlled. Ngayon, ang nasa NACP, ito rin yung makikita mo talaga. Yung formula for the reduction factor ng transition region, ito. Ngayon, ginagawa na lang ng mga reference books na instead na ganito, epsilon, kino-convert into stress by multiplying elasticity dito. Multiplying by elasticity dito. E di ang mangyayari, magiging stress. So, lumalabas ito. Yung ET is, sabi nga natin, yung ET, yun yung strain sa outermost layer ng tension steel. So, para siya yung ES din. So, magiging FS yun. Then, yung EY is, that is the strain na kung ang stress ng bakal mo is Fy. So, kaya Fy yung lalabas dito. Then, yung 0.005 dito, yun na. Magiging 1,000 siya pagka minultiply natin ng 200,000 megapascal. Then, EY ito or epsilon Y, then magiging Fy din ito. Yun yung sinasabi ng NACP 2015. So, bari meron tayong tatlong region na binabantayan. Next, pasok tayo sa design problem. Design problem is, sabi nga natin, iba sa analysis problem. Sa design problem, bibigyan ka ng dimension ng beam, pero hindi ito given. Yung AS mo is unknown. Sino ang binibigay? Ang binibigay sa atin dyan is yung applied load. Ito yung binibigay sa atin, yung applied load. Pwedeng WU, tapos kukumputin ko yung MU, then after nun, hahanapin mo na ilan yung bakal na kailangan. So, bali magiging ganito ang ating steps to solve the problem. First of all, you will compute MU. Pero pag binibigay na ito, so mayroon na tayong value ng MU. So, we will proceed to step number 2. For step number 2, we will equate MU to VMN. Bali, ito talagang sinasabi ng code. Yung MU should be less than or equal to VMN. Itong MU ay galing sa structural analysis natin, while ito ay galing sa section of beam. So, meaning, ito ay galing sa sa ipinatong mo na load, pero ito galing ito sa capacity ng iyong concrete beam. Since wala tayong mapapala pag inequality yon, kaya ini-equate na lang natin. Ngayon, dito rin nagbula yung mako-compute mo si Rn, then mako-compute mo yung required na medyo mahaba-haba, di ba? Yung may square root. So, hindi na tayo dumadaan doon kasi medyo mahaba, so baka makalimutan mo. At the same time, yung gumagamit ng Rn for rectangular lang yon. So, although rectangular lang din yung pinapakita ko sa'yo, pero explain natin na paano kung naging hindi na rectangular. So, at least, nakikita mo dito na kaya pa rin mong ma-solve yung non-rectangular beam in case na may lumabas na problem kasi sinisingit ko dito yung explanation paano pag hindi na rectangular. So, bali in general, ito yung approach natin. M is equal to VMN. Ngayon, may expand si MN. Sabi nga natin sa mga previous discussion natin, si MN pwede mong gawin C times D minus A over 2 or T minus D minus A over 2. Ang problem, pag dito tayo dumaan, wala pa tayong AS. So, bali magiging dalawa yung unknown. Yung AS mo tapos yung A. So, kaya kaya C ang ginagamit natin. Tapos, multiplied by D minus A over 2. Kasi yung C mo is may expand as 0.85 F prime CAB. Pag binultiply ko ito ng D minus A over 2, so ang magiging unknown na lang doon is letter A. So, masasolve natin yung letter A. Ngayon, kaso, pagdating mo dito, hindi pa tayo sure kung tayo ba ay nasa compression controlled region
transition region or tension controlled region. Kaya ang maganda, mag-assume na lang tayo. Mag-assume tayo na tension controlled. Bakit? Hindi tayo mahihirapan na ipasok dito ang reduction factor. Kasi kung tension controlled yan, automatic 0.9. So magko-compute tayo ng A. After mong ma-compute yung A, you will compute C. Then pag na-compute natin yung C, pwede na tayong mag-proceed sa third step. Mag-check tayo ng stress. So again, mag-Fs is equal to 600 D minus C over C tayo. Then once na find out mo na yung Fs is greater than sa 1,000, tama ang assumption mo na tension controlled. Then tama rin ang na-compute mong A and na-compute mong C. So sabi sa number 4 is assumption is correct, solve the AS required. So makakapag-proceed na ako sa step 4. Paano masasolve yung AS required? Using C is equal to T. Kasi once nag C is equal to T ako, ang C is 0.85, F prime CAB, then yung T ko is ASFY. Bakit FY? Kasi nga tension controlled na talaga tayo. Ngayon, so sa equation na to, ang tanging unknown na lang dito is yung AS. Ito yung AS required na kinakailangan natin para ma-resist ang moment na to. Kaso, hindi naman sinasabi sa problem kung SRB yung design or DRB. I-check ko pa rin ito. So, kailangan i-check mo kung okay na bang singly reinforced or doubly reinforced. Pinag-usapan natin yung AS max. So, you will check the AS max. May formula tayo doon. Then, pag ganito ang nangyari, yung AS required mo is mas mababa sa AS max. Meaning to say, kaya ng beam mo kahit na singly reinforced lang ang design. Kahit sa isang side lang tayo maglagay ng bakal sa tension side. Hindi ko na kailangan ng bakal sa compression side. Pero pag ang nangyari, yung AS required mo is mas malaki sa AS max. Anong gustong sabihin? Parang kulang yung bakal na gagamitin ko kung AS required lang yung gagamitin ko. So magkakaroon ng additional. Yung additional na yon is manggagaling dito. Kung ito yung tension steel mo, dadagdagan natin dito ng compression steel. Para, ano ang purpose? Para kayanin yung ibabagsak na MU. Yun na yung purpose kaya nagdo-double reinforced beam tayo. Ngayon, another reason is, kaya naglalagay tayo ng bakal doon sa compression side para mag-yield. Habol kasi natin mag-yield yung bakal sa tension side eh. So ngayon, pag hindi kinakaya, kasi ang mangyayari nito, kung AS required is greater than sa AS max, baka pwede mong isipin, edi kung kulang ang bakal dito, kasi greater than yung AS required sa AS max, dagdagan mo pa ng bakal, so lalakyan mo. Okay naman, lalakas yung beam mo. Kaso, lalakas yung beam mo kasi dumami ang bakal, hindi mo naman sure na talagang yun na yung safe na design. Bakit? Kasi once na dinadagdagan mo ang bakal dito, mas lumalakas yung bakal. Kung mas lumalakas yung bakal, mas mahirap silang i-stress. So, sino yung mas nai-stress ng sobra? Yung concrete. To the point na, hindi pa ito mag-yield na bakal, yung Fs niya hindi pa umaabot sa Fy, pero yung concrete mo, nag-fail na, sumabog na. Naabot niya na yung maximum limit niya na stress. So, ayaw natin ganun. So, ngayon, ang habol mo is mag-yield ito before pa sumabog yung concrete. So, ang nagiging design na natin, instead na dito mo idagdag yung bakal, ang bakal is dinaragdag mo na doon sa compression side. So, anong difference noon doon sa taas? Kanina, dito ako nagdagdag ng bakal. So, ang nangyayari, lumalakas yung bakal sa tension side. Possible, hindi mag-yield. Pero dito, dumagdag ako ng bakal dito sa compression side. So, most likely, kung dumadagdag ako dito ng bakal, ito hindi ko pinakialaman, edi ito, possible na mag-yield na ito pa rin. So, yung habol mo, yun yung habol mo. Yung AS dapat is mag-yield. Dapat yung AS is mag-yield. So, kasi pag nag-yield ang AS mo, kapag once na mag-fail man ang beam, most probably, magkakaroon muna ng cracking yung part na nasa tension side ng concrete before pa ito mag-fail. So, nagkakaroon ng warning para sa mga tao na nag-occupy doon. Yun yung kagandahan na dinedesign mo siya ng instead na dadagdagan mo ng bakal doon sa tension side, doon sa compression side tayo magdadagdag. So, in return, nagiging doubly reinforced na yung beam. Okay ba? So, parang ganun yung nangyayari. Yun yung purpose kaya nagsasabi si NSCP na, oops,
pagka, sabi, boy, oy, bawal kang lumagpas sa AS Max. Kasi pagka lumagpas ka dito, baka hindi na mag-yield yung bakal natin sa tension side. So, unsafe na yon kasi huwag kakaroon ng failure si beam na walang warning na kung ano man. Biglang sasabog ang concrete. Kasi naunang mag-fail ang concrete compared kay steel, kay tension steel. Pasok na lang tayo sa last principle, siguro ko, sama ko na rin ito, yung tinatawag nating modes of design. Since napahaba na rin tayo sa usapang doble and singly, sige, sama ko na ito, modes of design. Unang modes of design natin is tinatawag nating balanced design. Balanced design. Ano ba ang balanced design? Sa balanced design, saktong-sakto, mag-yield ang bakal mo at the same time, naabot ng concrete mo ang allowable strain na 0.003. So, pwede natin i-simplify. Sa case na to, ang Fs mo, saktong-saktong equal sa Fy. Second mode of design is yung tinatawag nating under-reinforced. Under-reinforced design. Ano ba ito? Sa term niya mismo na under-reinforced, meaning, medyo mas mababa sa nire-require na bakal. Ano ba yun? So, ang basis na natin dito is yung balanced design. Pag sinabi mong under-reinforced yung design, parang kaunti yung bakal with this, comparing to balanced design. So, anong mangyayari nun? Kung under-reinforced siya, kung yung balanced mo ay merong 5 bars, so sa under-reinforced, possible 3 bars na lang ito. So, kung 3 bars ito, tignan mo, sa balance, gamit yung 5 bars, nag-yield yung bakal mo. How much more kung binabaan ko yung bakal? So, most probably, mas lalong may stress ang bakal mo. Dito na stress na, naabot mo na yung Fy na balance yung condition. So, most probably, kapag ka under-enforced, mas lalong may stress ang mga bakal mo kasi kaunti na lang sila. E di yung Fs mo is mas malaki sa Fy. So, lalaki yan. Baka umabot pa sa lagpas ng 1,000. Then, third design, ito na yung last, yung over-reinforced. Over-reinforced design. So, ang basis natin ay yung balanced design. Kung over-reinforced, sa balance, ang requirement ay 5 bars, for example. So, baka dito ang magamit mo na is 6 bars. So, sobra ka na. So, ibig sabihin, kung sumobra ka na ng bakal, parang ang dami na ng bakal. So, kung ang dami ng bakal, most probably, hindi ka agad sila may stress. So, ang magiging value ng Fs mo should be less than sa Fy. Sure, magiging less than yan sa Fy. Kasi, mag-yield lang naman yan kung mapunta ako sa balance condition, then maging under-enforced. So, how much more kung dinamihan natin yung bakal? E di most probably, hindi na mag-yield yung bakal mo. So, sa tatlong design na ito, ang gusto nating iwasan, ito, hanggat maaari iwasan natin yung ma-over-reinforce yung design. Kasi hindi ibig sabihin na sobrang dami ng bakal mo, safe yung beam mo. Baka yun pa nga yung mag-cause ng mas malalang failure. Kasi habang dinadamihan mo yung bakal sa tension side, mas lalong hindi maaabot yung Fy, yung yield strength niya. So, mauunang mag-fail ang concrete mo. Pero kung under-reinforced ang design natin, baka umabot pa tayo sa point na tension controlled siya. So, ibig sabihin, lagpas-lagpas sa 1,000. So, halata mo na ang mauunang mag-yield ay yung tension steel. So, kung usapang design lang din naman, hanggat maaari, iiwasan natin dapat si over-enforced design. So, siguro ko doon na magko-conclude yung discussion natin about singly reinforced beam. Medyo mahaba talaga yon kasi kailangan nating maintindihan yung mga concepts and yung codes na ginagamit. Then, mas madali na nating masosolve yung problems. And mas ma-visualize natin yung nangyayari and mas maiintindihan mo yung topic na to kapag ka may sample problem. So, yun na yung gagawin natin sa next video.